Okay? Alam niyo mga kababayan, napakahalaga ng ginagawa para sa justice ng mga napatay sa war on drugs, na kung saan itong ginagawang hearing sa House of Squad Committee o sa Kongreso, dito natin malalaman, dito natin makikita kung sino ba ang mga nasa likod ng war on drugs. Kasi nung panahon po ni Pangulong Duterte, nakikita natin minsan mga labo-labong komento na sinasabi ang mga drug lord daw ay nagpapatayan na. Di ba? Para daw hindi na makapagsalita, yung mga sangkot sa illegal na droga, pinapatay na. Yan ang mga sinasabi. Ngayon, hindi natin alam, mayroon palang tao na nag-uutos. Di ba? Hindi natin alam na mayroon pala taong nasa likod para sadyain na patayin ang mga tao na kung saan hindi natin alam kung talaga bang sangkot sa illegal na droga o sadyang dinawit lamang o napag-utusan lamang para wala nang kakanta. Ika nga. Di ba? Now, dito mga kababayan, yung mga inakusahan na mga politiko, narinig natin nung araw sa committee hearing ng Quad Committee na inutusan lang daw sila di umano ni dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ngayon natin mga kababayan, hindi natin masasabing nagkasabi ng totoo, hindi natin masasabing hindi nagkasabi o nagkasabi ng totoo, sila po ang nakakaalam po niyan. Di po ba? Tayo, gusto natin simple lamang patutuwanan ang dapat lumabas sa pangyayaring yan. Yan ang gusto natin marinig. Yan ang gusto natin makita. Dapat pagkatapos dapat ng committee hearing na yan, hindi dapat yung ikang investigasyon lang. Dapat may mapanagot dahil sa mga buhay na nawala dahil sa kanilang gawa. Dapat mayroong pakilusin at dapat mayroong panagutin, mayroong makulong sa mga nangyaring ito. Hindi pwedeng sabihin na, dating PNP chief, dating Pangulo, dating leader ng bansa. Hindi dapat ganoon. Kasi yung mga napatay, sabi na natin mga may kasalanan. Sabi nga ni dating DILG Secretary at ni Chief PNP Marbel, kahit yan ay nagkasala, kahit yan ay gumawa ng crime, may buhay at may pag-asang magbago ang bawat isa. Hindi tayo Diyos para kitilin ang buhay ng mga taong yan. Di ba? Dito natin makikita na pakahalaga ng ginagawa ng mga member ng House of Representatives na kung saan kahit man sila ay nahaharas na rin. Kahit sila, yung mga congressman na bumubuo dyan sa committee yan, inalalagay din sa alanganin ang kanilang mga sarili, ang kanilang pamilya, dahil hindi bastang tao ang nasasagasaan dito. Sabi nga, kung wala kang ginagawang katarantaduhan, wala kang ginagawang kalokohan, wala kang dapat ikatakot. Di ba, mga kababayan? Wala kang dapat kabahan sa sarili mo. Kung sa tingin mo ay wala kang ginagawang kaululan, wala kang ginagawang paglabag sa batas. Di ba? Yun lang naman po dyan mga kaibigan Pero kung alam mo sa sarili mo na may ginagawa kang kabalbalan nung ikay nasa pwesto, asahan mo na, babalik ang karma sa'yo. Babalik sa'yo ang ginawa mong kalukuhan nung mga panahon na ikaw ay nasa pwesto. Ito ba ang tinatawag na karma na? Digital karma na nakakakuha na si dating Pangulong Duterte? Ito ba yung masasabi natin na digital ang karma? Ito na ba yun, mga kababayan? Naniniwala ba kayo sa sinasabing digital ang karma? Ngayon, pakinggan po natin ang sinabi ni retired Police Colonel Garma na kung saan mismong sa bibig niya na nanggaling ang utos ng pagpatay ay galing kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at na kung saan idinawit niya na si dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin at unawain natin
ang bawat mga litanya. Ito ang ayaw pakinggan ng mga DDS. Ito ang ayaw lumabas ng mga makaduterteng tangang vlogger. Ito ang ayaw marinig ng mga simpleng tanga na mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang dating sa kanila, mapanira, walang katotohanan, yan ang dating sa kanila. Dahil nabulag sila sa pagiging panatiko ni dating Pangulong Duterte. Yung nagsalita na nga si retired Colonel Police Garma, na kung saan takasan niya ng pinangalanan si dating Pangulong Duterte na lahat ng mga patayan, lahat ng mga nangyayari ay utos ng dating administrasyon. One time sinasabi ko po mga kababayan, walang vlogger ang napasok sa sinasabing judicial killing investigation. Ako lang ang vlogger na hindi nila mapapasinungalingan, na hindi nila matatanggi. Dahil ako'y naniniwala, yung binigay sa akin na mission order na kung saan ang utos po dito, lahat ng mapapatay, lahat ng mga namatay sa drug war ni dating Pangulong Duterte na kung saan nagpapaimbestiga ang international, ay ang gagawin po namin noong mga panahon na yun ay para pasinungalingan ang mga sinasabi ng international human right. Yun po ang utos sa amin, ipapositive namin ang lahat ng mga napatay tungkol sa war on drugs. Yun po ang utos sa akin, personal. At yan po ay hindi po nila mapapasaningalingan dahil ito pong document na ito ay permado ng dating DILG Undersecretary Epimaco Densing Jr. III. Ayan po yan, DILG mismo po yan mga kababayan, hindi nila mapapasinungalingan yan. Nandyan po ang pangalan ko. Ang hawak ko pong area ng mga panahon na yan, Cordillera Region, yung mga napatay po sa Cordillera Region, kahit negative sa drug list po yun, ipapositive ko po. Yan ang utos sa akin noon. Yan po ay hindi ko gawa na kwento. Number 2, ang hawak ko rin po ng mga time na yon, maliban sa Cordillera, ano po ba ang Cordillera Region? Ifugao, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Benguet. Yan 5 lalawigan po sa Cordillera Region, hawak ko po noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte para mag-imbestiga sa war on drugs. Number 2, maliban po sa Cordillera, hawak ko po Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan, La Union, Region 1, hawak ko po yan. Nag-coordinate po ako dyan nung panahon ni dating retired general at dating deputy director ng PDEA na si dating General Gregorio Ramos Pimentel. And then, Region 4A. Ano pong Region 4A? Yung mga napatay po pala sa Region 1 nung panahon ng drug war, kahit negative ka, ipapositive ka namin. Wala kaming kukunin na ini-negative. Lahat ipapositive. Okay? Number 2, ay number 3 ang hawak ko rin po, Region 4A. Ano po yung Region 4A? Cavite, Laguna, Rizal, Quezon, Batangas. Yan po ang aking hawak nung panahon na ako'y inaatasan ng administrasyon ni Pangulong Duterte para i-positive ang lahat ng mga napatay. At kaya po sa amin pinapapositive yan para masabing makatotohanan ang war on drugs na lahat ng napatay doon ay sangkot sa mga sinasabing illegal drug war na yan, na nanlaban. Yan po ang gagawin namin dahil yan po ang pinag-uutos. Hindi ko po gawa itong kwentong ito mga kababayan at hindi po nila mapapasinungalingan. May mga meeting po kami. Ito po ang mga meeting namin mga kababayan. May buhok pa po ako dyan. Yan. Meeting po namin yan. Yan. Akala mo seryoso. Yan po yung mga papel, oh. Yan. Yan po mga kasama ko. Para po mag-imbestiga sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Yan. Mga meeting namin yan. 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 Kami-kami dyan.
Ayan po yung official ng DILG na si dating Yosek Undersecretary Ipimakod Densing. Siya po ang nakapirma po dyan. Utos po sa amin, i-positive ang lahat ng mga nangyari sa mga napatay sa war on drugs. Now, hindi po ako magugulat kung ang sinasabi ni Colonel Garma ay nautusan sila para patayin ng mga tao para laban sa illegal na droga. Hindi po ako magtataka. Kasi kung kami nga, kung kami, inutusan ako sa 2 linggo na ang order sa akin ay gagawin, ipapositive namin ang lahat ng mga drug na kahit hindi konektado doon, basta't napatay, ipapositive. Nangyayari po ang meeting namin noon sa DIDM noong panahon po ni General Augusto Marquez at sa DILG. Doon po kami nagmi-meeting-meeting. Hindi po mapapasinungalingan yan ng lahit na sinong DDS na ka. Kasi wala kayong alam doon. Wala kayo doon sa mga pangyayari na nautos yun. Ngayon, sasabihin ng mga DDS solido, ang tanong ko sa inyo, gaano ba kayo karurok? Gaano ba kayo kalalim sa Duterte administration? Baka naman nakikita nyo lang si Pangulong Duterte, hindi naman kayo pasok, hindi naman kayo kilala sa organisasyon. Madaling magsabing DDS. Ang tanong, ano ang papel nyo sa pagiging DDS? Yan ang tanong. Nagsasabi ako na ako'y nautusan dahil may document ako. Hindi ko man hawak ang personal document na binigay sa amin na utos, pero I believe may record ang DILG Central Office para sa utos na yun. At pirmado yun ni dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Lahat ng pinupuntahan namin na region mula Cordillera, Region 1, Region 4A, coordination nyo sa mga regional director at coordinate nyo sa mga provincial director. O ito may pumasok. Huwag na natin ipakita ang comment. Iban na natin yan. Okay. Di ba? Ngayon, ang nakakapagtanong dyan, mga kababayan, gaano kayo kaabot sa mga Duterte? Hindi yung basta na lang kayo sumulpot. Kakapuin nyo ng Duterte kayo. Nakadikit lang kayo ngayon, sasabihin nyo, official na kayong taga-defender ni Digong. Huwag gano'n, nakakahiya, mga kababayan. Nakakahiya yung ganun aakuin nyo na hindi naman talaga kayo Duterte. Na kayo nagpasukan dahil sa binibigay sa inyong allowance, sa ibinibigay sa inyong bayad, putang inang yan. Sabi ko nga, galing na ako dyan. Galing na ako dyan. At ito pa ang nakakatawa. Sampal sa mukha ninyo na ako'y nagiging anti-Duterte na. Pero, hinihimok pa ng mga tao ni Digong, kagaya ng isang dating government official na daang level ay secretary ng cabinet. Cabinet secretary pa mismo ni Digong. Pinitext ako na bumalik na ako sa Duterte movement. Bumalik na ako sa grupo nyo. Nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya yun. Kaya alam nyo, bago kayo magsabing Duterte kayo, itiyak nyo muna sa sarili ninyo na gaano ba kayo kalawak sa Duterte administration. Kasi kung kayo hindi naman talaga Duterte, napasok lang kayo dyan dahil na-recruit kayo bilang defender at na-recruit lang kayo para i-depensa, ay putang ina ninyo. Mag-isip-isip na kayo kasi maging tanga kayo. Pakinggan ulit natin ang mga paliwanag ni dating Colonel Garma about sa mga war on drugs sa pinagtutos ni dating Pangulong Duterte. Kaya, Mr. Chair, dun sa pag-i-implement ng war on drugs on a national level, dun sa pakikipag-usap ni Colonel Garma kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ba niya na
meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa. May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. And Mr. Chair, doon sa ganitong plano ay on loop po doon ang incumbent senator na si Bongo. Tama po ba? Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, doon sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa. Based sa naging affidavit, gusto nating ma-confirm na mayroong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? Sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang minimit ni Sir Leonardo. Yun. I think naman naintindihan niyo yung mga sinasabi. Ito, Mamila, paulit-ulit yan ang kino-comment mo. Sige, bigyan kita ng time. Kap, nakapag-file ka na ba ng party list mo? Yung sinasabi mo kanina, na totoo ba ang balita na babalik ka sa DDS? Hindi yan. Hindi yan yung ano mo eh. Yung walang kakwenta-kwenta, paulit-ulit mong tinatanong yung kanina pa eh. Ikaw makakasagot niyan kung sa tingin mo ba walang kwentang mga Duterte, kung gaano ba sila nilalang. Ikaw makakasagot niyan kasi nakikita mo naman ang mga lumalabas sa kanila. Okay? Ikaw makakasagot. Now mga kababayan, dito in-explain na ni Colonel Garma kung saan galing ang utos, kung ano ang mga required, kung ano yung mga tawag nito, yung toka sa pagpatay. Ako naniniwala ko sa kanya. Kasi sa amin lang, ako, bilang isang civilian, political vlogger, napasama ako doon sa sinasabing mag-iimbestiga kuno kami. Na kung saan yung gagawin namin investigasyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay lutong-luto na. Wala kaming gagawin kung hindi lahat i-confirm lang. Kahit negative ka sa drugs, ipapositive ka namin. Yan ay dahil sa utos sa amin. Dahil yan ay sa mga briefing sa amin ng dating undersecretary ng DILG. Wala kaming palalabasin na negative. Lahat ipapositive dahil sa utos ng kataas-taasan sa amin noon. Yan ang totoo sa war on drugs. Ngayon, habang tumatagal, nag-iisip ako, bakit nga ba pinapatay ni dating Pangulong Duterte? Bakit nga ba pinapatay ang mga sinasabing nasa drug list? At bakit isinasangkot yung mga tao na mga politiko na di umano ay mga drug protector? Di umano. Si ganito, si mayor, si congressman, si gobernador, si piskal, lahat kung sino-sinong pinangalanan. Dito sa akin pumasok sa utak ko, tama ang sinabi ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. At tama rin ang sinabi ni Kerwin Espinosa. Isa lang ang kanilang pagkakamali, ang hindi sila sumuporta kay dating Pangulong Duterte. Dahil sa pag hindi nila pagsiporta, dahil sa hindi sila tumulong sa campaign ni dating Pangulong Duterte, yan ang naging kapalit ng kanilang mga buhay. Ang idawit sila na kung saan-saan sa mga walang namang katotohanan. Pati alam niyo mga kababayan dito pa lamang mga kababayan, kung totoo yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na sangkot sa illegal na droga ang mga personalidad na pinangalanan, dapat nakasuhan ang mga yan. At dapat sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ni dating Pangulo Duterte bilang Pangulo ng bansang Pilipinas na to, dapat may napanagot na siya dyan. Dapat meron na siyang napahatulan at meron na siyang napatunayan. Ni isa sa mga nagsangkot sa illegal na droga, mula gobernador, pababa sa posisyon,
sa mga pulis na dinadawit nila ng mga general, wala pong napakulong si dating Pangulong Duterte na napakalakip ang pagpapatunay na sangkot nga sa illegal na droga. Hindi po natin pwedeng sabihin na napakulong si Leila de Lima. Mga kababayan, dahil sa sinasabing dawit sa droga si de Lima, hindi po yun eh. Kita niyo naman mga kababayan, na-anselto yung ali. Napawalang sala, nalinis ang pangalan ng ali. Kasi kung mayroon sapat na ebidensya, ang mga nagtistigo lamang kay de Lima, di sinsana, hindi na-abselto yung ali. Di ibig sabihin, walang katotohanan dahil nga napag-initan lahat sila. Yan ang totoo, mga kababayan. Kaya, doon sa mga dati ko, kasama dyan sa Duterte Blan, sa mga Duterte Defender ko, no, huwag ninyong imimihasa ang mga sarili ninyo na pagiging tanga. Huwag niyong gamitin ang pagiging tanga ninyo dahil libre ang maging tanga. Ha? Ha? Huwag niyong gagamitin ang pagiging mangmang dahil libre. Iba po yun. Masama po sa tao yun. Yung ginagamit mo libre ang pagiging tanga. Nakakabobo po yun, mga kababayan. Dito lang, ang daming pinangalanan ni dating Pangulong Duterte na kung sino-sinong personalidad. Ni isa, walang napatunayan. Ni isa walang nakonvict. Di ba? Nakakahiya. Lahat tayo napaniwala. Lahat tayo sumaludo kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo mga kaibigan, blessing in disguise itong nangyayari. Isang makabuluhan ang ginagawa ngayon. Bakit? Unang-una, siguro binigyan ng pagkakataon si dating Pangulong Duterte na pumutak ng pumutak. Di ba? Bumakbak ng bumakbak kay Pangulong Marcos. Binigay siguro sa kanya ng Diyos yan eh. Siguro, yan na rin siguro ang blessing in disguise kay dating Pangulong Duterte. Atakihin mo si Pangulong Marcos. Bakbakin mo, maglabas ka na kung ano-ano. Siguro, Diyos na rin ang nagkaloob sa kanya yan eh. Kasi alam niyo mga kaibigan, sa salitang kanto, sa salitang mga kalsada, ang sabi nga, kailangan marunong kang sumayaw sa tugtog ng panahon. Marunong kang sumayaw sa tugtog ng panahon. Di po ba? Ang kaso, hindi sumayaw si dating Pangulong Duterte sa administrasyon na to. Dahil ang iniisip ni dating Pangulong Duterte, maaagaw nila ang pwesto kay Pangulong Marcos. Ang iniisip nila, mapapababa nila, mapapabagsak nila sa kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. At mailuluklok nila sa lalong madaling panahon itong Vice President na si Sara Duterte. Kaya kung ano-anong atake, kung ano-anong mga kaletsihan, kung ano-anong mga katarantaruhan, kung ano-anong paninira ang ginawa nila sa kasalukuyan administrasyon na nakapwesto na. Ngayon mga kababayan, bakit nyo nasabing blessing in disguise ito? Kasi habang umaatake si dating Pangulong Duterte kay Pangulong Marcos, may narinig ba tayong pagsasalita kay Pangulong Marcos na nagsalita rin siya ng negative sa mga Duterte? Wala! Hindi sila pinapansin ni Pangulong Marcos. Bakit? Bakit ko bibigyan ng pagkakataon yan? Bakit ko bibigyan ng pansin? Ako na ang Pangulo. Mas bibigyan ko ng abilidad at pagkakataon ang magserbisyo sa sambayan ng Pilipino kaysa gumante sa mga akusasyon ni dating Pangulong Duterte, kaysa bigyan ko ng oras at sumagot ng sumagot. Tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos. Huwag pansinin, huwag sagutin ang walang kakwenta-kwentang mga ginagawa ng mga Duterte. Ano? Habang umaatungal sila, habang nagbukuda-kuda sila, lumalabas unti-unti ang mga baho ng mga Duterte nung panahon ng panunungkulan. Alam nyo, mas naniniwala ako na mas matalino, mas matalino
si Senator Bongo ikumpara mo kay Senator Bato de la Rosa? Bakit? Mas may utak si Bongo ikumpara mo kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano kaya kung patunayan to? Bakit? Si Senator Bato, kahit inaatake siya, nadadawit siya, nasasangkot siya sa mga ganitong issue, ng gigigil. Gigil na gigil si dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato. Gigil na gigil sa mga tao na dumadawit sa kanya. Di ba? Si Senator Bongo, dinadawit siya, sinasangkot siya ng mga taong nagsasalita. Pero, pumapatol ba si Bongo? Hindi. Hindi siya pumapatol. Anong ibig sabihin nun? Lumalaro siya sa larangan ng politika. Sumasayaw siya sa tugtog ng politika. Hindi kagaya ni Senator Bato, inaatake niya rin ang mga tao. Binabakbakan niya rin kung ano ng mga sinasabi niya. Doon mo malalaman kung may pag-iisip ba si Senator Bato. Kung nasa tama ba ang ginagawa niya. Ha? Doon ako natatawa. Kaya na lang yung ginawa niya nung isang araw. Papagkita ko sa inyo yung mga sinabi niya. Di ba? Nawawala sa alignment si Senator Bato. Di ba? Dapat ginagaya niya si Bongo. Cool! Relax! At pinapangalan na si Bongo, Deadma! Di ba? Ha? Yes, I agree sa iyo, Kuya Christopher. Tama ka. Tama ka. Tama yung sinabi mo, kaya lang naging senator yun kasi dati Pangulong Duterte. Di ba? Dapat ganun ang ginagawa ni Bato. Hindi niya na rin alam kung anong gagawin niya eh. Tulirot na tulirot siya sa mga nangyayari. Ngayon, pakinggan natin itong sinasabi ni Kerwin Espinosa na kung saan inuutusan din daw siya di umano ni dating PNP chief Ronald Bato de la Rosa para idawit ang mga tao na kalaban ng gobyerno at na kung saan galing kay Senator Bato. Good morning sa iyo, Bolpoman 20. Ganito, Bolpoman, yung piniin mo sa akin na gusto mong pumunta kay Boss Toyo, kunan mo ng video, yung ibebenta mo sa kanya, ipo-forward ko sa kanya yan, ipo-forward ko. Ipo-forward ko kay Boss Toyo, kung anong feedback sa akin ni Boss Toyo, i-update ka agad kita sa lalong madaling panahon, Bolpoman. Okay? Ganun na lang muna. Kasi hindi kita pwedeng isama basta ron pag walang, tawag nito, appointment. Tapos, kasi mga kaibigan, kahapon, si Bolpoman, minessage niya po ako, meron doon siyang ibebenta. I don't know kung ibebenta niya kay Boss Toyo. Kaya sinabi ko sa kanya, una mo ng video, saka picture, ilagay mo doon, explanation, para ma-forward ko kagad kay Boss Toyo. Yun na lang munang gawin ko, Bolpoman. Tapos, mga kaibigan, pakisuportahan, pakitulungan po itong si Bolpoman 2.0. Isa rin po yung depender ng administrasyon ng gobyerno at pro-government po yan. Pakitulungan, pakipalo po, at may matutunan po kayong mga vlog po dyan. Okay? Natulad ko din po yan. Mahilig din magputang ina yan. Pero malaki ang titi niyan, di Bolpoman. Okay? Pakinggan po natin yung sinasabi ni Kerwin Espinosa at magtuloy-tuloy tayo. Sumakay na kaming lahat, si General Bato, nasa front seat, ako ay nasa likod. Pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis. At sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila de Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din.
So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo, hindi gawa-gawa. Ayun, mga kababayan. Napakinggan niyo po ang linaw ng mga sinabi ni Kerwin Espinosa. Tagalog na Tagalog ang pagkakabigkas niya. Di po ba? Tagalog, wikang Tagalog ang kanyang pagpapaliwanag na kung saan papaano sila inutusan ni dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung papaano niya idadawit, isasangkot na kung sino-sino. Alam niyo po mga kaibigan, kahit na sino kung alam mo sa sarili mo na nakalagay na sa kamatayan ang buhay mo, alam mo na mamamatay ka. Alam mo ang nangyari sa magulang mo na napatay na ang tatay mo, na nasa loob ng kulungan, at palalabasin may baril ka. Doon pala ka, dudududa mga kaibigan papaano ka magkakaroon ng baril? Nakapasok ka na sa loob. Hindi ba pagdadalaw ka sa kulungan, chine-check, inuurirat ang bawat gamit, tapos sasabihin, may baril na daw doon. Nung sinip ang warrant, ilang laban, nakakapagtaka, mga kababayan. Di ba? Nakakapagtaka. No. Naunawaan nyo, di po ba? Kasi alam nyo, kung talagang mabigat ang ebidensya labang kay dating Senator De Lima, I believe hindi ma-absuelto yung Ali. Kaya po na-absuelto yung Ali dahil sa mahinang katibayan ebidensya laban kay dating Senator Leila De Lima. Di ba? I agree to you, Sir Christopher Lloyd Sagalang. Tama! Nagigilty siya. Di ba? Nagigilty. Ha? Di ba? Natatawa ako Tapos ito po mga kaibigan, tut mo na nagigilty si Senator Bato, pakinggan niyo po ito uli na kung saan meron pong mensahe. May mensahe si Kerwin Espinosa para kay Senator Bato, para kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan niyo po ito. How about your message to Senator Bato? Sir Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang mapin down ang isang tao. Ayun po ang mensahe ni Kerwin Espinosa kay dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan pong kanyang message na mensahe. Napakaganda yung mensahe niya, di ba? Now, ito ang nakakatawa. Ito ang nakakatanggigil kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kung saan dapat hindi siya dapat nagbibitaw ng ganitong pananalita kahit na sabihin natin na hindi totoo, allegation lang yan sa'yo. May tamang forum para sumagot. Di ba? May tamang forum. Dahil sa ipinapakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa, siya ay nanggigigil. Hindi niya mapigil ang kanyang sarili sa galit. Ito po ang lumalabas sa kanyang bibig. Nakakahiya. Naturingan kang opisyal. Sabi ko nga niyo mga kaibigan, dati nakakapumupunta ako sa kanya. Pero, I don't know kung papaplastic lang yung pagpapakita niyang mabait sa akin, pagpapakita ng tao niya. I don't know kung anong ano nun. Pero, dito,
nakikita ko, siya rin ang naglalagay sa alanganin sa sarili niya. Siya rin ang kung saan ba sabi nga ni Christopher kanina, guilty si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sagot niya doon sa mensahe ni Kerwin Espinosa sa kanya. Panoodin natin ito mga kababayan. Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Okay, nakita niyo po na kung saan gigil na gigil si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga sinabi sa kanya ni Kerwin Espinosa. Meron pang pagkakataon na sinabi pa kanina ni Senator Bato, narinig natin, bakit na daw tumakbo na pagka-mayor sa Alvera? Si Kerwin Espinosa. Kung yun ay tanong niya, ito po rin itong tanong ko. Bakit ka rin tumatakbong senador ngayon? Bakit ka pa tumakbong senador na kung saan ang allegation sa'yo, ikaw ang nasa likod ng mga ganito-ganyan, hindi ba? Nakakahiya sa isang kagaya mo na pagsasalita ka na bakit pa tumakbo si Kerwin Espinosa bilang mayor. Ang tanong namin, tanong ko sa iyo, Senator Bato, bakit ka pa tumatakbo bilang senador ng bansang ito? Bakit? Dahil sa immunity? Ilan na po ba ang naipasan yung batas para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Ilang batas na ba ang nagawa mo? Na may silbi sa bawat mamamayang Pilipino? Ako po'y nagtatanong lamang bilang isang botante rin at mamamayan ng bansang ito. Sinasabi mo pa kanina, sinang paniniwalaan? Isang dating PNP chief na ngayon ay senador na? O ang isang drug lord na kagaya ni Kerwin Espinosa? Ang tanong po dito, bakit din na-absuelto si Kerwin Espinosa? Bakit pagdating sa korte, hindi napatunayan yung mga allegation ninyo na drug lord si Kerwin Espinosa? Bakit? Bakit po kaya? Senator, yung po tanong ko po yun, bakit hindi nahatulan si Kerwin? At bakit sinasabi nyo, drug lord? Paniniwalaan ng isang, iban mo na nga ito, paulit-ulit ng tanong. Paulit-ulit yun ang tanong mo. Itong si Lakbay, nilakay. Bakit yung ginamit? Tama ang sinabi ng isang nag-comment kanina Tama ang comment ng isa kanina. Sa sinabi ni Senator Bato, bakit pinaniniwalaan nyo yung mga kriminal? Bakit nyo pinaniniwalaan yung mga drug lord na magtestigo at idawit ang sino-sinong personalidad? Ito naman ba tanong namin? Bakit nyo pinaniwalaan sila Kerwin Espinosa nung panahon ninyo? At bakit nyo pinaniwalaan sila Herbert Culangco? At bakit nyo pinaniwalaan sila JB Sebastian? Mga kriminal din naman ngayon. Mga convicted yun. Bakit nyo inalaw na magsalita labang kay Dilima? Sabi mo, nakakahiya ka ninyo dahil allegation lang naman ang kay Bato. Itong tanong ko sa'yo, ni Mia. Kung nakakahiya ako, bakit nandirito ka sa live ko? Bakit nandirito ka? Bakit nandirito ka? Bakit pumupunta ka dito sa live ko? Nakakahiya pala ako. Bakit nandirito ka? Bakit nanunood ka dito? Bakit pumupunta ka dito sa live ko? Nakakahiya pala ako. Bakit pumupunta ka dito? At nakuha mo pa mag-comment? Bakit hindi mo na ba matiis ang sarili mo? Dahil sa pagiging mong troll, pinapakita mo ang pagiging mangmang mo? Sa ganyang paraan, ang pag-comment mo, ilalabas mo. Alam mo, kaibigan, umakyat ka. Itong tanong ko di ba sinabi niya kanina,
Bakit daw pinapayagan magsalita ang mga kriminal na mga may record? Ito ang tanong. Natanong din ng isa kanina nag-comment. Bakit niyo pinagsalita sila Kerwin Espinosa? Bakit niyo pinagsalita sila Herbert Culangco? Bakit niyo pinayagan na magsalita sila JB Sebastian? At pati yung mga personalidad na nahatulan na nakakulong sa Muntinlupa. Bakit mo pinayagan magsalita ang mga yun? Wala palang kredibilidad ang mga isang bilanggo. Wala palang kredibilidad yung mga tao na personalidad na mga nahatulan na. Dahil ang mga sinasabi nila ay pabor sa administrasyon ni Digong, dahil mapakikinabangan ninyo ang mga kriminal na yan, pinagsalita ninyo. Ngayon, na nagsasalita si Kerwin na against sa'yo dahil hindi sa'yo pabor at hindi sa'yo sang-ayon, wala ng kredibilidad ang kagaya ni Kerwin Espinosa. Senator, balikan mo yung mga nakaraan niyo po. Balikan nyo yung mga dating pinagsalita ninyo na kung saan pumunta ka pa mismo sa Muntinlupa. Bago magsalita sila JB Sebastian, sila JB Sebastian, Herbert Culangco, bago po nagsalita ang mga yon, pumunta ka pa mismo doon na para ka ring siga doon, na nasa bus lahat sila, pinuntahan mo. O silang araw, pinalutang nyo na sa Senado at Kongreso. Baka nakakalimot po kayo. Baka nakakalimot kayo. Ito, panoodin natin to. Ang sabi nga nila, akala mo lang yun, Senator Bato. What's up mga tropa pips? So napanood nyo naman po yung video ni Kuya Nino Barsaga at talagang hindi naman maikakaila doon po sa pahayag ni Kerwin Espinosa, pahayag ni Royina Garma, talaga pong itong si Digong, si Bato at si Bongo ay meron pong connivance dito po sa nangyaring EJK. Meron po talaga silang mga ginawa po o partisipasyon para po dito sa EJK. At katulad nga po nito, ito pong itong sinasabing alias smoking na ito ay malapit na malapit daw po ito kay Senator Bongo. At ito daw po ang nagbibigay ng pera dito kay Edilberto Leonardo. At itong si Edilberto Leonardo ang nagbibigay naman ng pera sa mga chief regional at SOG dito po sa Special Operations Group ng PNP or ito CPNP. Tapos itong PIDEA din daw po, binibigyan din daw ng pera pati ang Bucor. Itong grupo po na ito ay talagang alam niyo yung parang para silang legal na sindikato. Tapos pagkatapos daw pong maibigay ang pera dito kay Edilberto Leonardo, yun daw pong funds ay nanggagaling naman dito kay PRRD. Dumaan din kay Senator De La Rosa at kay Bongo. Ito kahit ano pa tong diagram na ito na pinakita ng GMA News at galing daw po ito kay Royina Garma. Isa lang po ang ibig sabihin nito. Kung totoo po ito, na sindikato po tayo ng pinakamalaking sindikato sa Pilipinas at mga naging politiko pa. Alam mo yung sindikato sila tapos pinapasahod pa natin. Actually, yung sahod nila, baliwala na yun kasi napakalaki pala ng kanilang kikitain dyan. At meron nga pong bulong-bulungan din na ito daw pong mga pera na ito na ginamit pang reward sa mga kapulisan ay galing daw po sa intelligence at confidential funds. Nako, kapag yan po ang pinag-uusapan kasi, alam niyo po, wala po kasing matinong auditing dito sa ganitong mga pera. Bakit? Kasi nga confidential. Di ba nitong mga nakarang buwan po, naging mainit na usapin ang confidential funds nitong si BP Sara.
Di ba, hindi niya maipaliwanag kung saan niya ito ginastos, yung 125 million at iba pa pong mga pondo na hindi po maipaliwanag kung saan napunta. Ngayon po, ito pong mga kaperahan na ito, hindi na po natin mahahabol, hindi na rin po natin malalaman kasi nga po, ito nga po ay confidential. Diba? Pag perang, yung normal lang na pondo, napakabilis po na ma-audit niyan. Madali lang i-audit yan. Kaya po, yung pong normal na pondo, hindi po yan gaano ginagastos ng ating vice-presidente. Mabagal daw po ang paggastos sa mga normal funds. Pero pagdating po dito, sa pera po ng confidential funds, ay nako. Talaga daw pong eto, mabilis daw po nauubos. Katulad na lamang ng 125 million na hindi maipaliwanag kung saan napunta. Baka meron pa ding reward system at meron pa ring mga binabayaran para po maggurgur ng mga kalaban sa politika o sa negosyo. Diba? Kasi ba't ganun? Diba? Sa totoo lang po, etong issue na ito, hindi to dapat palampasin. Ito ay dapat na mabigyan po ng malinaw na investigasyon at mapasagot po ang mga tao na ito. Pag ito ngayong 2025, naging mga senador pa ulit to, naku po, lalo na tayong naging kawawa. Tama na yung 6 na taon siguro na pasasahurin sila ng mga Pilipino kahit na sinindikato lang nila ang ating mga kababayan. Kahit na para lamang kila Michael Yang at mga tsekwa nilang kaibigan, kaalyado, ang mga nakinabang. Tanong nga ni Digong, sino daw ba nakinabang ng war on drugs? Sabi niya, ang pamilya daw natin, tayo daw, mga anak daw natin ang nakinabang. Paano nangyaring kami nakinabang? Pinapala ba kami dyan sa war on drugs na yan? Wala. Diba? Kasi kung meron kaming napala dyan sa war on drugs na yan, dapat huling araw ng panunungkulan ni Digong, yun na yung huling araw na merong mahuhuling adik at pusher. At pag-upo ni PBBM sa unang-unang araw ng kanyang panunungkulan, dapat zero na ang mga nasasangkot sa droga. Pero hindi, di ba? Meron pa din. So hindi po talaga naging successful ang war on drugs ni Digong kasi nga sila lang ang nag-success. Nasiraan nila si De Lima, nasiraan nila si Trillanes, nasira nila sila Mabilog, nagurgur si Mayor Antonio Halili, nawala pati yung tatay ni Kerwin Espinosa at ang mga paruhinog, di ba? Yun ang nangyari. Sila ang nag-success para umalagwa ang negosyo ni Michael Yang. Pero tayo, wala tayong napala. Di ba? Ganun pa rin naman eh. Di ba po? Kaya sana talaga hindi po ito una't huli na mapag-usapan sa Quadcom ito. Sana mas marami pang investigasyon ang gawin ang Quadcom para po mas luminaw po sa isipan ng ating mga kababayan na talagang si Digong po hindi mabuting presidente. Bagkus, binaon tayo sa utang, nilulong sa droga ang mga Pilipino, binaon pa tayo sa napakaraming korupsyon ng kanyang mga cronies na tsekwa, pogo, pinapasok, pinamigay ang West Philippine Sea. Sila lang ang nakinabang. Pilipino, ano ginawa? Ayuda, SAP, Special Amelioration Program, ganun lang. O pagkatapos nun, wala na. Diba? Kaya nga meron nga po akong nabasang post Tayong mga Pilipino, yung mga apo natin, hindi pa pinapanganak, may utang na. Pero yung mga pamilya daw ni Digong, kahit hindi na mag-aral, yung mga apo sa Ingrom ni Digong, apo sa Tuhod, apo sa Talampakan, hindi mag-aral, hindi na magnegosyo, humilata na lang maghapon, mabubuhay daw po ng mga milyonaryo. Ganun daw po ang nangyari. So, kawawa talaga taong bayan. Kailan kaya magigising ang ating mga kababayan sa katotohanan na si Digong? Hindi po tayo iniahon sa hirap, lalo lang po tayong binaon.
Diba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.